you likes watching news or receiving updates of what's happening around us? Sinong karuyag permi magkita balita sa TV? Sino mahilig magkita balita? Waray? So, anyone? Waray sa iyo karuyag nga karuyag permi magkita balita. So, I know nga, diba, kita karuyag natin may baruan kung ano na itatabo sa atong palibot. I remember when the ASF virus was reported in the news, it had already spread before it was reported po. And at that time, walay worry, waray kabaraka sa amon, but eventually, na-inform kami nga ang amon neighbor who has a large numbers on babuyan, ang iba gipalabog na sa river, which caused us great concern. So eventually, ang amon ginalagaan nga pigs, have been affected. So this happened 3 to 4 months ago. Don't worry, anatong lechon safety ito. Wala itong sakit. Okay? So this happened 3 to 4 months ago. So we have 7 pigs na ready to sell and for lechon. Okay na siya for lechon. And 1 pregnant pig na namatay nga gilubong namon. Tanan na higda nagkamatay. And that's not a good news, tama. Hindi mabuting balita. And so we need to start again. But God is good. God is so good. Amen? Ang Diyos po ay napakabuti sa buhay natin. So, we're able to start again. So, some of you, nag-aalaga ng baboy po, nakaka-relate po kayo sa akin, sa amin. Today's message is not about po sa baboy. Okay, baboy, anong connection po, Pastor? But it's about how good news can come even in the midst of bad news. Okay? The good news is that si Jesus po ay dumating para sa iyo, para sa akin. He came sa panahon na kailangan natin siya sa ating buhay. And even today, dumadating po ang Panginoon. He rescue us sa panahon na kailangan natin siya. Tama po ba? So palagi siyang dumadating sa eksaktong panahon. He kept His word. Dumating siya para sa atin. Dahil po tayo po ay precious sa Kanya at mahal ka ng Diyos. Mahalaga ka sa Kanya. And I want to focus on a single verse of Scripture ngayong umaga. And let me read it again. Verse 11, isinilang sa inyo. Ito po yung good news. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So I divided this verse into 4 parts. And each one nagbibigay po ng mahalagang perspective kung bakit po dumating si Kristo sa lupa at ang kahalagahan po ng kanyang pagparito. Number 1 is the prophecy. Tingnan niyo po ulit, dito yung praise na isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas. Ang praise na isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David. Tingnan po natin ang siyudad ni David o ang bayan ni David. Sa English translation, sabi, the city of David. Born this day in the city of David. Yung city of David ay hindi po Jerusalem. Ito po ay Bethlehem. Saan po isinilang si Kristo? Sa Bethlehem. At sinabi ng anghel, isinilang ngayon ang Messiah, ang Kristo, tagapagligtas, ang Panginoon sa siyudad ni David, sa bayan ni David, sa Bethlehem. It's about 9 to 11 kilometers from Jerusalem at ngayon inoccupy na ito ng mga Palestinians. Ito ay kontrolado ng mga Arabo. But 700 years earlier, nagsalita po ang Diyos kay Propeta Micah at dineklara niya na ang Messiah ay may papanganak o isisilang sa bayan o sa lugar ng Bethlehem. Sa Micah chapter 5 verse 2, you can look at later, but let me read po Micah chapter 5 verse 2. But you, Bethlehem, Ephratah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth are from of old, from everlasting. Now, notice po yung praise na though you are little, maliit, among the thousands of Judah. Yan po ang prophecy 700 earlier, bago pang kapanganakan ni Yesu Cristo, 700 BC, when ang Bethlehem ay napakaliit, walang significant ang lugar na ito. In fact, ito po ay dinidespise na lugar. Walang interesting sa lugar na ito. Sa tiny town na Bethlehem, walang kagandahan sa lugar na ito. Ang naging maganda lang itong lugar na ito dahil dito na isinilang ang tagapagligtas, si Yesu Cristo. Hindi po ba ganun din sa buhay natin? Hindi magandang buhay mo kung wala kang Panginoong Hesus Kristo?
Walang kakulay-kulay, walang kagandahan ang buhay natin until dumating ang Panginoon sa buhay natin, until na siya naging Panginoon at tagapagligtas natin. And for you, na wala pang Panginoon sa buhay nyo, walang meaningless ang buhay mo kung wala kang relasyon sa Panginoon. So, Matthew 2 tells us, in fact, ang mga Jews, alam nila itong prophecy na ito. Kung nabasa nyo, kung aalalahanin nyo ang nangyari sa Matthew chapter 2, di ba? Ang mga Magi ay dumating sa lugar ni Herod at hinahanap nila ang Messiah, tagapagligtas, and they ask, where is he who is King of the Jews? Nakita namin ang kanyang star sa east at kami dumating upang siya ay sambahin. Tinipon ni Herodes ang kanyang council at ito po ay ang bahagi ng kanyang council ay mga Hudyo, and he asked the same question. You can look at later sa Matthew chapter 2 verses 1 to 6. And these Jews, na alam nila na ang Messiah ay sisilang sa Bethlehem and they are part of the council of Herod. The exact birth, alam nila, it was revealed to them by God 700 years ago. Sa pamagitan po ng scripture, alam nila kung saan isinilang ang Messiah. Although itong mga Jews ay bahagi ng council ni Herodes, aware sila kung saan yung location, na isisilang sa Bethlehem. Pero nag-take time ba sila? Nag-effort ba sila para pumunta sa Bethlehem? You know the story, tama? Hindi sila nag-take ng effort para puntahan ang Messiah, si Jesus Cristo, na which is a few kilometers south ng Jerusalem. As far we know, none of them took the time para examine mismo ang sanggol na ito, puntahan at tingnan, bisitahin ang sanggol na ito. When we read about the city of David, importante po na alalahanin natin na tinupad ni Jesus ang propesya. Naintindihan niyo po? Tinupad ni Jesus ang propesya na binigay 700 years earlier. And we need to remember na ang knowledge is not enough. Gaya ng mga Hudyo, alam nila kung saan isinilang ang Messiah. Remember this, importante ito. Take note. Knowledge alone is not enough to save us. Alam mo namatay si Kristo sa cross. Nakarinig ka na Jesus is the way, the truth, and the life. Nakarinig ka ng salita ng Diyos. Alam mo ang salita ng Diyos. Alam mo ang patungkol sa ginawa ni Jesus. But that is not enough. Gaya ng mga Hudyo. Ang pinakamahalaga ano ang naging tugon mo sa katotohanan narinig mo, natanggap mo. Ano ang tugon mo sa ginawa ni Jesus Kristo? Ano ang naging tugon mo sa salita ng Diyos? Okay? Knowledge is not enough. Na alam mong namatay si Jesus sa cross. Alam mo si Jesus ay sinilang. Pero ang pinakamahalaga kung ano ang naging tugon mo. Tinanggap mo ba si Jesus Kristo sa buhay mo? Siya ba ang Panginoon tagapagligtas ng buhay mo? You see, hindi mo pwedeng sabihin pagdating mo sa langit po, ay naligtas ka dahil sa alam kong namatay si Kristo doon sa cross. Alam po natin na sinasabi kasulatan na sino mang sumampalataya, these are people na nag-respond. Sumampalataya, isinuko nila ang kanilang buhay. Tumalikod sila sa kanilang kasalanan, pinagsisihan, tumalikod sa kasalanan, sumampalataya sa bugtong na anak. Whoever believes on Him would not perish but will have everlasting life. Pangalawa pong bagay na nais ko pong tingnan nyo dito ay yung proof. Una ay prophecy, pangalawa po ay proof. Nagsinabi dito sa verse 11 yung praise, isinilang sa inyo ngayon, born this day, ngayon mismo. Importante po ito na tandaan natin itong praise na isinilang ngayon. Ibig sabihin po, hindi po ito once upon a time, may isang Hesus Kristo na isinilang sa sabsaban at binusita ng mga Magi. Hindi po ito fairy tale. Hindi po ito kwento ng mga lolo at lola natin na para makatulog ka lang. Lolo, kwentuhan mo nga ako para makatulog ako. Gagawa si lolo-lola ng mga kwento para ma-entertain ka. Hindi po ito fairy tale. Hindi po ito myth. Hindi po ito legend. Pag sinabing isinilang ngayong araw, ibig sabihin na ito po ay fact. Hindi ka naniniwala na ito po ay totoo. Ang matibay na katotohanan, tingnan mo ang tagasunod ni Hesus Kristo. Tingnan mo mga followers. Kung mayroong followers, mayroong Hesus Kristo. Okay? So, it's important to remember that the praise na isinilang ngayon, this day means that it actually happened. It is important to remember that it indicates something true, an event that actually occurred
It's not a legend, it's not a myth, or well-told na fairy tale. Ito po ay totoong nangyari. At totoo po sa Yesu Cristo. At alam po natin na nagtotoo din sa Yesu Cristo sa buhay natin. Amen? Pangatlong bagay is this person na isinilang. 3 titles for Jesus are mentioned dito po. Balikan po natin ang verse 11. Tingnan niyo po sa verse 11. Ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Tatlong titles. Ano po yun? Sabay-sabay po tayo sabihin natin. Ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Tatlong title po makikita natin dito. At ito pong titles na ito ay nagsasalita po, merong lesson dito dahil po itong in-announce na Panginoon, tagapagligtas, Kristo ay unang ibinalita sa mga mayayaman po ba? Sa mga matataas ang katungkulan? Notice with me, kung babalikan yung scripture, unang ibinalita ang magandang balita sa mga taong may mababang katayuan sa buhay. Tama po ba? So, this combination of titles, napaka-unique. It appears nowhere sa scripture. Dito lang po, tatlo, binanggit. Unique po itong titles na combination na binigay dito. Tagapagligtas, Kristo, at Panginoon. So, in describing Jesus this way, the angels help us to understand kung sino po si Kristo. So, when the angels call Jesus a Savior, tagapagligtas, alam po ba na ibig sabihin ng tagapagligtas? Ibig sabihin na ililigtas niya ang mga nanganganib. Tama po ba? Ililigtas niya ang isang taong nanganganib. Kailangan natin iligtas. Kailangan natin na tayo iligtas. Kailangan natin ng tagapagligtas. At ano po ang panganib sa buhay natin na kailangan tayong iligtas ng Panginoong Hesus Kristo? Matthew chapter 1 verse 21. Sabayan niyo po akong tingnan. Matthew chapter 1 verse 21. Sinabi po dito, sisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya, saan po tayo ililigtas? Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga, ano po yun? Kasalanan. Ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Kasama po tayo dito. Hindi lang po ang mga Hudyo dahil makikita natin sa Romans na tinanggihan ang ino-offer sa kanila and then nagkaroon ng sanga in-extend sa atin ang kaligtasan sa ating mga Hudyo. So ano po ang problema? Ang problema po ay ang kasalanan. Seryosong problema po ito. Napakaseryoso po nito na kung saan ginawa ng Diyos ang lahat para iligtas po tayo. Pinadala niya ang kanyang anak, bugtong na anak na si Yesu Cristo para iligtas tayo sa problema ng kasalanan. Simple means na dumating si Jesus para iligtas tayo sa pinakamalaking problema. Ang iba, ang problema ay pera. Ang problema ng iba ay nag-break up sa yagib. Ang problema ng iba ay siguro emotion. Pero ang totoo po, ang pinakamalaking problema na kailangan iligtas tayo po ay sa kasalanan. At para i-reverse po ang epekto nito sa atin. So, sino po si Jesus? Siya ay tagapagligtas na inililigtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Siya po ay tagapagligtas na inililigtas tayo mula sa ating mga kasalanan. Now, pangalawa po, sinabi po dito ay Kristo. Jesus ay Kristo. Jesus Christ. Ang Kristo po, ang iba iniisip na ang Kristo ay apelyido ni Jesus. Anong apelyido ni Jesus? Christ. Mapalad ang mga taong ang apelyido ay Christ. Kagaya ni Jesus, Christ ang apelyido. Pero hindi po Christ. Ang ibig sabihin, hindi po ito ang ibig sabihin ng Christ. Actually, ang ibig sabihin ng Christ, ito po ay title ng ibig sabihin po ay Messiah, Anointed One, o Chosen. Ang ideya po nito ay pinadala ni God ang hari mula sa lipi ni David para maghari sa Israel na may katarungan at katuwiran. Magpawalang hanggan. Siya po ay hari na maghahari, magpawalang hanggan at ang kanyang paghahari ay in righteousness and in justice. Pinangako ng Diyos throughout sa kasulatan na ang trono ni David, ang lipi ni David, ang siyang maghahari for eternity.
at ang Israel ay mabubuhay ng may kasiguraduhan, security, at kapayapaan. So, ito pong anghel na nagsabi dito, ang ibig sabihin ng kanyang announcement ay tinupad na Jesus ang propesya, ang pangako ng Diyos. Siya po ang pangako na ipinangako sa lumang tipan. Dumating siya para maghari po. Hindi lang po sa in the future, hindi po maghari sa buhay natin. Gusto niyang maghari sa buhay natin. At yun ay, kung papahintulutan natin siya sa buhay natin na maghari. So, but that's not all. There's one more term na mapapansin po natin dito. Ang word na Panginoon, Lord. Binanggit ni Luke na ito, itong term na ito, na it-refer sa Diyos. Ang Panginoon ay, ang ibig sabihin nito ay ruler, siya ay kataas-taasan, makapangyarihan, siya ay Diyos ng isang katauhan. In other words, itong Messiah ay, itong pinanganak na Messiah ay mismo ang Diyos. God Himself na isinilang nagkatawang tao. So, ang pinaka-amazing po sa Savior na ito na siya rin Kristo at Panginoon, siya po ay baby. Imagine niyo po, samahan niyo po kung imagine. Ha? Lord, Savior, ruler, pero baby. Paano yun? So, and imagine with me, itong Savior, Christ, ruler, Lord, ay hindi pinanganak sa palasyo, hindi pinanganak, hindi higa sa malambot na kama, hindi sinuotan ng mamahaling damit, hindi pinanganak lang sa sabsaban, doon sa Bethlehem, and it would have been shocking po na makita ito ng mga angel at marinig na ang divine messianic ruler ay naisinilan sa ganitong katayuan, ganitong kondisyon. And it would have been even more shocking to hear na siya po ay nakahiga sa kabsaban. At isinilang na sa mga magulang na pobre. When you put this all together, meron po tayong combined image kung sino po si Jesus. Siya po ay tagapagligtas, iniligtas na tayo mula sa kasalanan. Siya po ay Messiah, ang pinakahihintay, matagal na pinakahihintay na hari, na maghahari, magpawalang hanggan. Siya ay Panginoon, siya ay mamumuno sa lahat, maghahari, magpawalang hanggan. Na pang-apat po, na tingnan natin dito, pang-apat na importanteng bagay dito ay kanino siya dumating. Anong purpose? Pang-apat ay itong precious people na kanyang ililigtas. And sinabi dito, ulitin ko po sa verse 11, isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Sa English translation, for unto you. Take note the word for unto you. Is born this day in the city of David. Again, yung word na for unto you. Think about kung sino po ang kanyang sinasabihan dito. Sino po ang binigyan ng magandang balitang ito. Sino ang ina-address dito. Sino po ang sinabihan dito? Ang mga pastol. Ang mga pastol ang binalitaan dito ng anghel. And sinaunang panahon sa Israel, ang mga pastol ay mababa ang pagdating sa mga pastol, mababa ang pagtingin sa kanila. Most of them, mga pobre, uneducated ang background, at mga batanon pa, ang iba. And kapag tatanungin ka kung anong profession ang gusto mong matanggap sa buhay, ang kunin mong profession, hindi mo pipiliin ang pastol, shepherd. Sigurado yan. Okay? Shepherd is not a career path na pipiliin sa mga tao. So, when the angel says, to you is born, sinasabi niya dito, dumating si Kristo sa mga pastol na mababa ang pagtingin sa kanila. Dumating siya sa mga mabababang pastol, mabababa ang pagtingin sa kanila. Teka lang.
Paano yung mga theologians? Alam nila ang Bible, alam nila ang Scripture, yung magandang trabaho na doon sa palasyo ni Herodes. Ang trabaho nila ay tagapayo ni Herodes. Council, magandang katayuan, hawak nilang Bible, alam nila kung nasaan ang location ni Jesus Christ. What about those Jewish theologians sa Jerusalem na aware pero wala silang ginawa? Hindi nga sila nag-take time para pumunta doon, nag-effort para puntahan ang Messiah. Pero dumating si Jesus Cristo para din sa kanila. Pero na-miss nila ang pinaka-mahalagang pangyayari sa buong kasaysayan. Alam niyo kung bakit? Dahil hindi sila tumugon dito. Alam nila pero hindi sila tumugon dito. Maraming mga tao, ulit-ulit naririnig ang tungkol sa Diyos at salita ng Panginoon, pero hindi sila tumutugon dito. Kaya maraming bagay ang namimiss nila sa kanilang buhay. Maraming bagay ang nawawala. At higit sa lahat, ang Panginoong Hesukristo na pinakamahalaga sa anumang bagay dito sa sanlibutan. Hindi sila tumugon dito. Huwag niyo pong hayaan na hindi po tayo tutugon sa ginawa ni Jesus sa salita ng Diyos. So those are good people, good theologians. They know, but they did not take time to make effort para puntahan man lang ang Panginoon. Christ's birth was first made known to individuals who were not accepted by society. The first group to hear the good news of Christmas was them. Yung mga tao ito na mababa sa kanila ang pagtingin ng mga taong nakapalibot sa kanila. There's a great lesson in this for all of us. Most of the time, ang mga cast out, forgotten people sa mundong ito are the ones who receive our Lord with greatest joy. Hindi naman lahat, but many. May mga may kaya. Have no time. They have no time for this. They have no time for this. They have no time for God. They have no time sa mga bagay na mahalaga sa Panginoon. Ang mahalaga lang sa kanila ay mahalaga sa kanila. Okay? So, let me now make a simple application po. I told you simply at short. The angel said, sabi niya, for unto you is born this day in the city of David a Savior. Unto you. Para po sa iyo, dumating si Jesucristo. Para po sa akin, dumating si Jesucristo. He came for you. This is where Christmas becomes deeply personal po. Just saying na sumasampalataya kay Kristo or sumasampalataya ka na dumating si Kristo is not enough. Sinasabi ko, yes, I know nga si Jesus namatay para sa akin. Many people say that, but they are still lost in their sins. You can never be saved hanggang sa dumating ka sa desisyon na sabihin mo, si Kristo ay dumating para sa akin. Namatay siya para sa akin. Nabuhay siya mula sa mga patay para sa akin. Dumating po siya para sa iyo. Naniniwala ka ba sa sinabi ng kasulatan? Naniniwala ka ba dito? Naniniwala ka ba sa ginawa ni Kristo? Alam niyo po, maraming mga pamilya ngayon nagtitipon-tipon. Alam ko po, at alam niyo na excited sila kung ano po ang regalo matatanggap sa Paskong ito. Pero ano po ang gamit ng regalo kung hindi niyo po bubuksan? Anong kagandahan ng regalo kung hindi po natin bubuksan ang regalo? Tama po? 2,000 years ago, pinadala ng Diyos ang kanyang regalo doon sa sabsaban. Nakahiga doon sa sabsaban ang regalo niya para sa iyo. Si Jesus, ang Diyos, mismo ang regalo ng Pasko sa buhay natin. But, hindi mo mararanasan ang kagalakan ng Pasko hanggat hindi mo tinatanggap ng personal ang regalo ng Diyos sa buhay mo. And that is the Lord Jesus Christ. Maraming mga tao ngayon, I used to go sa prisuhan. Nakakulong sila dahil sa may mga nagawa silang mga krimen. And meron pa rin prison ministry sa Gadgaran, but San Joaquin ang pumupunta doon. Pastor Ron, I was invited na pumunta, but it's every Thursday we have Bible study online. And I have to pick up my daughters back and forth. But from my experience, at alam niyo po na ang mga tao ito ay nakukulong dahil sa paglabag nila sa batas, may nagawa silang krimen. And I realized na hindi lang
hindi lang po nakakulong sa kulungan ang in prison. Pero meron din po na kahit nasa labas ng kulungan, pero sila po ay bilanggo. Bilanggo sa isang kasalanan sa buhay nila. They are imprisoned by sin. Or I should rather say, we are imprisoned by sin. Christ came to save us po para iligtas tayo sa ating mga kasalanan. But even sa kanyang kamatayan sa cross, hindi ka maililigtas ng kanyang kamatayan sa cross kung hindi ka sasampalataya, kung hindi ka tutugon. Kung hindi mo pagsisisihan ng iyong kasalanan at tatanggapin ng Diyos, ang regalo ng Diyos. Hindi lang si Kristo, kundi ang buhay na walang hanggan. Walang-wala po yan. Walang-wala po yung mga regalo natin ngayon kumpara sa regalo na ibinigay ng Diyos. Tandaan po natin ang pinaka-essence ng Pasko, ang pinaka-heart ng Pasko po. And this is the greatest news in the world. Wala nang mas gaganda pa sa balitang ito. Do you agree? Wala nang mas gaganda sa balitang ito. Ito ang pinakamagandang balita. I don't know sa inyo, pero ito ang pinaka-greatest na balita. Na ang tagapagligtas ay sinilang para sa iyo, para sa akin. And ito po ay si Hesus Kristo na ating Panginoon. Jesus Christ, the Lord. At ang kanyang pagsilang po ay nagdala ng kagalakan sa buhay natin, sa puso natin. And that's why you sing, joy to the world, the Lord has come. Can you sing it? Get out. And chorus. Ready? Sing. Joy. Okay, that's the point. Receive the gift. Receive Jesus Christ sa iyong buhay. If you never surrender pa yung buhay mo, if you did not repent sa iyong kasalanan and accepted Jesus as your Lord and Savior, you can receive it today, this morning. At ito po ang pinakamahalagang regalo na dapat mong matanggap this Christmas. And that is Jesus and the eternal life. Ito po ang pinakamagandang regalo. So let's bow. And I will give for you opportunity to receive this gift mula po sa Panginoon. Kung ikaw po ay bubuksan mo po ang iyong puso para sa Kanya and you will receive Him as your Lord and Savior, pagsisihan ng iyong kasalanan at tanggapin siya. And so, just repeat this prayer. You want to receive this gift. Ito po ay kasiguraduhan na kung sakali na o ano man mangyari, mayroon ka ng eternal life, mayroon ka ng kasiguraduhan kay Hesus Kristo. And hindi lang yan, kundi para mapatawad din ang ating mga kasalanan, mapatawad ang iyong kasalanan. So let's bow and just repeat this prayer. Lord, salamat na pumarito ka para iligtas ako mula sa aking mga kasalanan. Naamin ko po na ako po ay nagkasala. Binubuksan ko po ang aking puso para sa iyo. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan, tumatalikod ako. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po. Natutulungan mo ako na mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan at sa ginawa mo doon sa cross. Sa pangalan ni Jesus. Amen.